Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugang iyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi, magandang gabi. Pakitanong na rin, nakalima ka na ba? Ano pong sagot? Sinong nakalima na? Taas nga ang kamay, tignan ko nga. Oh wow, madami. Oh, sinong naka-4 na? Taas ang kamay. Okay. Sinong naka-3? Taas ang kamay. Okay. Sinong naka-2? Taas ang kamay. Sinong una pa lang? Taas ang kamay. Proud. Oh, welcome po. Panglima na po. Habol, no? Kaya pa naman, no? Halos nakakakalahati na tayo. Kalahati na. Ika-5 simbang gabi. At nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. Ang aking kwento ay tungkol sa 4 na wais na magkakaibigan. Disclaimer lang po. Kapag meron akong nakitang nakapikit, nagtatanong po ako, okay lang po ba yon? Ha? Kasi alam ko, tayong Katoliko, antukin eh.
Ha? Sa simbahan, no? Pero sa bahay, hindi makatulog. Ba't ganun? Ha? Alam ko po yan, no? Sa simbahan, ang bilis makatulog, no? Kaya pag may nakita akong nakapikit, magtatanong ako. Okay? Simulan natin ang kwento. Minsan, may 4 na wais na magkakaibigan. Ang gumimik isang gabi bago ang kanilang exam. Ilan pong magkakaibigan? Yan. Sample pa lang po. Wala pa naman pumipikit na. Gising pa. First sentence pa lang eh. Gumimik ang 4 na magkakaibigan bago ang kanilang exam. At dahil puyat na puyat, hindi sila nakapag-aral. Kaya, bago sila pumasok, kinabukasan, nagkita-kita ang magkakaibigan. Sabi nila, anong gagawin natin? Hindi tayo nag-aral. Anong idadahilan natin? Dahil wais ang 4 na magkakaibigan, nakaisip sila na dumihan ang kanilang damit, lagyan ng grasa, at sabihin sa teacher na sila ay umattend ng kasalan. At buong gabi, nang sila ay pauwi na, sumabog ang gulong ng kanilang sasakyan. Kaya nagtulak sila magdamag hanggang makarating sa eskwelahan. Ano nga pong pinahid nila sa kanilang damit at mukha? Yan, gising pa. May pumikit na po dito eh. Buti pa yung dito gising, no? At ganun nga ang nangyari. Nagpahid ng grasa, pumasok sa eskwela at nagmakaawa sa teacher. Dahil kumbinsido ang teacher, may props pa eh, no? Ang dumi-dumi. Pinayagan sila na wag munang mag-exam. Sabi ng 4 na wais na magkakaibigan, Ma'am, sa makalawa po, promise, handang-handa na kami. Pwede na kaming mag-examine. Pinayagan ng teacher. Dahil sabi nila, sumabog ang gulong ng kanilang sasakyan. Awang-awa ang guro. Dumating ang araw ng exam, handang-handa ang 4 na wais na magkakaibigan. Binigyan sila ng test paper ng kanilang guro. At sabi ng kanilang guro, pumunta kayo sa tig-iisang sulok ng silid. Mayabang yung 4 sapagkat nakapag-review na sila. Handa na sila. Yung isa pumunta sa kaliwa. Yung isa sa kanan. Yung isa naman sa kaliwang hulihan. Yung isa sa kanang hulihan. Tag-isa-isa. Magkakalayo para siguradong walang makakakopya. Sabi ng teacher, huwag kayong kabahan. 2 lang ang items ng exam. 2 lang din ang klase. Una, identification. Pangalawa, multiple choice. Uy, ang dali, no? Kinuha ng magkakaibigan ang test paper at nakita nila ang unang tanong, identification. Ang tanong, worth 1 point. Ang tanong, ano ang pangalan mo? Uy, grabe naman to si ma'am, no? Pangalan lang, may 1 point na. Hindi na kayo 0, no? Nakangiti yung teacher. Nakatingin ang 4 na magkakaibigan. Sabi ng teacher, tapos na ba sa part 1? Part 2 na, ilipat ang papel sa kabilang pahina. Nilipat na magkakaibigan, sabay-sabay pa. At nakita nila, multiple choice nga. A, B, C, D. May pagpipilian. Ngunit,
nang nakita nila ang tanong, nagulat ang magkakaibigan. Ang tanong, worth 99 points. Alam niyo po ang tanong? Hello. Tanungin niyo ko, anong tanong? Ang tanong, worth 99 points. Aling gulong ang sumabog? A. Kaliwang unahan. B. Kanang unahan. C. Kaliwang likuran. At D. Kanang likuran. At nagtinginan ang magkakaibigan. Nangiti ang teacher. Ang moral lesson, maging responsable at matuto sa mga aral na dumarating. Mga kapatid, ito po ang tinuturo sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Narinig natin kung paano ipinadala kay Maria ang plano ng Diyos. Pamilyar tayo sa kwento. Sinong nagpakita kay Maria? Ang anghel. Anong pangalan ng anghel? Gabriel. Maaring ordinaryong araw para kay Maria ang araw na iyon nang magpakita ang anghel Gabriel at batiin siya at sabihin na siya'y maglilihi at manganganak ng isang lalaki at papangalanan niyang Jesus. Bagamat naguguluhan, hindi naiintindihan, natatakot sa mangyayari, tinanggap ni Maria ang balita at sinabi ng anghel. Tinanggap niya ito ng buong puso at walang pagdadalawang isip. Naging responsable si Maria sa ibinigay sa kanya. Ito yung isa sa gustong ituro ng ating ebanghelyo, ang maging responsable sa mga bagay na dumadating sa ating buhay. Ginusto man natin o hindi, inasahan man natin o biglang dumating, tanggapin at harapin. Ito ang kailangan nating gawin sa lahat ng mga hamon, pagsubok at karanasan natin sa buhay para hindi tayo maligaw, para hindi tayo madapa, para hindi tayo tuluyang malugmok. Kailangan nating tanggapin at akapin. Ngunit kadalasan, ang nangyayari sa atin kapag may mga bagay na hindi natin gusto, tinatakasan. Minsan, humahanap tayo ng paraan para makalusot o kaya pinaglalabanan. Kaya sa huli, walang nangyayari sa atin na mabuti. Kaya may nagpapa-abort ay dahil may inang ayaw maging responsable sa ginawa. Kaya may naghihiwalay na mag-asawa kasi may mag-asawang ayaw manindigan sa sinumpaan. Kaya may hindi nakapagtatapos na estudyante ay dahil hindi naging responsable. Kaya may hindi umaasenso ay dahil ayaw tumindig sa sariling paa. Gusto lang laging nakasandal. Ganyan tayo. Ano po? Kapag may pagsubok, kapag may dumarating na karanasan na ayaw natin, tinatakasan, tinatakbuhan, at pinaglalabanan. Iniisip ko, kung si Maria hindi naging responsable, kung si Maria hindi tinanggap ang plano ng Diyos, kung si Maria hindi tumayo
bilang ina ni Jesus, wala tayong Pasko. Wala tayong Jesus. At dahil wala tayong Jesus, wala tayong tagapagligtas. At dahil wala tayong tagapagligtas, wala tayong Diyos. Grabe, no? Grabe yung responsibilidad na inako at tinanggap ni Maria. Sa una, maaring hindi alam ni Maria na ang dumating sa kanya ay isang biyaya. Baka nga nung una, tinignan pa ni Maria na isa itong pagsubok. Sino ba naman ang gustong maging ina sa murang edad? Sino ba naman ang matutuwa sa mabigat na responsibilidad? Pero tinanggap at inakap ni Maria ang lahat. Tinanggap at inakap. Hindi siya tumakas. Ganito din sa ating buhay. Kung babalikan natin ang ating mga nakaraan, alin sa ating mga karanasan ang ating tinalikuran na sana nakapagbigay sa atin ng magandang buhay. Kung di sana nagpa-abort, baka sana meron kang doktor, o meron kang engineer, o meron kang paring anak. No? Alam niyo yung kaklasmate ko, sabi niya, yung nanay niya, dapat ipapa-abort siya. Dahil sabi, isa na namang bibig ang pakakainin. No? Tingnan mo. Pero, napag-isip-isip ng kanyang ina, kailangan niyang panindigan. Ngayon, may isang pari. Kung nagpa-abort, ang hindi niya tinanggap, ang nangyari sa kanya, walang isang pari. Siguro, kung hindi naghiwalay ang mag-asawa, baka ngayon, nagsiselebrate na kayo ng 10th anniversary, 20th anniversary, 30th anniversary, o baka 50th anniversary. Siguro, kung nakapagtapos ka lang ng pag-aaral, ikaw ay profesional, maganda ang iyong buhay. Siguro, kung tumindig ka lang sa sariling paa at nagsumikap, siguro asensado ka ngayon. Marami sa ating karanasan na madalas tinatalikuran natin kapag mahirap, kapag mabigat. Pero ang hamon sa atin, tindigan, akapin at tanggapin. Hindi pa po huli ang lahat. May panahon pa para maging responsable. Hindi natatapos ang lahat sa isang pagkakataon, sapagkat ang Diyos nagbibigay sa atin araw-araw ng bagong pagkakataon. Anumang dumadating, anumang pagsubok ang haharapin, tanggapin at akapin. Sa huli, magbibigay ito sa atin ng biyaya. Mga kapatid, malalaman mo lang naman na biyaya ang isang karanasan kung matututo ka sa lahat ng iyong pagdadaanan at kung ito ay iyong malalampasan. Amen? Amen. Muli, anumang pagsubok ang dumating, harapin, tanggapin, at akapin. Dahil sa huli, kapag napagtagumpayan, yan ay maghahatid sa iyo ng biyaya at ligaya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.